Alam nyo ba guys, story time lang tayo nung stay namin sa Coron. Alam nyo ang Coron, Palawan, super ganda niya talaga. And nagaling na kami kasi before sa El Nido. And ngayon first time namin mag-Coron. And super ganda talaga kasi alam nyo, super linis ng tubig. Tapos ang pino ng buhangin, gano'n. And ayun nga, may isang incident kasi na after namin, pangalawang charity namin yung dun sa Coliseum. Una is yung dun sa Tag Resort. So ayun, lumabas muna ako kasi dumating na si Nanat umiiyak. So ayun nga guys. Ayan, super saya nga namin nung stay namin sa Coron. And pangalawang charity namin yun dun sa Coliseum. Nung una is sa Tag Resort. Dun sa Tag Resort guys, ito yung mga scenario. Super saya ng mga tao. Hindi man namin lahat nabigyan, pero super saya na. So, pasakay na kami and nakita nila yung yun nga ang post nung taga-munisipyo na parang ang sabi. So ito nga yung sabi, Dear Rosmar and Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga-Coron. Doon pa lang guys, medyo nasaktan na kami na ginamit namin yung taga-Coron. And wala nga po kaming, and guys, wala kaming sponsor kahit piso. Galing po lahat yan sa bulsa namin. 'Di ba? Para sa mga vlog at Sokmed. So, yun. Medyo nakakasakit. Dismayado dahil naghintay sila 1 oras at gutom. Alam nyo ba, unang-una pinost namin kung ano yung pamimigay namin. Nakalagay dun sa picture, ito yung pamimigay namin. As in, pinost namin. Nakalive pa nga kami nung binabalot namin yun. Pero guys, nagpaano kami nagpa-courtesy call kami niyan sa munisipyo. Dun sa coordinator namin, pumunta pa mismo sa munisipyo. And di na rin namin, diba, kasalanan kung ganyan karami yung pumunta na hindi na control. Miski po kami, nagulat talaga kami. Yung sa sinasabi na 1 oras at gutom. Alam nyo ba guys, na kapag meron akong mga charity or event dito sa Manila, sa Laguna, alam nyo minsan nga 8 hours pa nag-iintay yung tao, 4 hours pa, mga ganyan. Pero syempre, hindi ko gusto na maghintay sila ng ganun. Pero ang sa akin lang, 'di ba? Unang-una kung kaya ko lang lahat pakainin yang nandyan eh. Kaso nga syempre, hindi namin in-expect talaga na ganyan karami yung pupunta. Ayan na. At lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayong inabot kahit 5 duling. Doon ako nasaktan at lalong ginamit nyo mga staff. Unang-una, nagpa-courtesy call kami sa mayor's office. Nagpasabi kami doon sa coordinator na taga doon mismo sa Palawan. Kasi wala naman kaming alam. Every time na may event kami, every time na may ganap, nagpapa-courtesy call po kami sa munisipyo para nga may mag-assist sa amin. Pero alam nyo, never na nag-request sila na parang kailangan magbigay or what. Kasi, alam nyo, ito lang ha, medyo dito, kaya kami na-trigger, kaya kami nasaktan. Kasi okay lang sana kung ang mag-post, mang-bash namin ay tao na nandyan, ganyan, tao na pumila, walang natanggap, maintindihan namin yun. Kasi gano'n naman lagi, pag hindi nakatanggap, ibabash. So, hindi nila naiisip na at least may isang natulungan, may natulungan na mahirap talaga or kailangan talaga, yun yung nakakuha, diba? Parang gano'n. So, dito ako nasaktan na ginamit daw namin yung mga staff. Di ba dapat naman talaga silang mag-assist sa mga ganyang klase dahil para yan sa taong bayan. And yung wala kayong inabot kahit 5 duling. Dapat ba mas unahin namin kayo na staff ng munisipyo kumpara sa mga taong bayan na nasasakupan nyo? Di ba dapat mas priority natin sila? And ate, nag-abot po ako ng last 3,000 ko sa staff na nag-assist sa amin. Last money ko na yun. Dahil yung so, dito nga kami sa post na to na trigger. Ayan. So, nakapost po yan publicly. And, ang nakakalungkot is staff siya ng munisipyo. Okay lang sana kung normal na mamamayan ng Palawan na hindi nga nakatanggap, na nag-rant, ganyan. Pero kasi staff ng munisipyo, doon kami nasaktan. Dahil parang ang tinutumbok niya at lalong ginamit niya ang mga staff para mag-assist sa inyo. Which is normal na gagawin dapat ng staff, 'di ba? Para sa ganyan karaming taong bayan. Kasi ang ginawa naman namin is charity para sa nasasakupan nyo 'di ba? Nakalagay diyan, wala kayong inabot kahit 5 duling. Ayan, ang dami ko pong pinamigay. Kita nyo naman, puro 1,000, may appliance, kung ano-ano. And kaya kami napilitang sumibat kahit hindi na ako nakapagpaalam sa mga tao. Sinabihan ako ni Kuya Rendon na may hinihimatay na daw dun sa gilid. Yes, meron na raw parang matanda ata na parang nanghihina na or what, ganyan. Kaya sabi niya, Rosmar, mauna ka na dun sa sasakyan kasi kagulo masyado. Kaya hindi na ako nakapagpaalam. Ang dami ko pa pong ipamimigay na pera kasi nga kulang talaga kami sa goods. Dahil nga, nung may pinag-groceryhan kami, bukod sa medyo pricey compare sa pinapamilhan namin dito sa Manila, bukod po dun, medyo maliit po yung store na napuntahan namin.
para pagbilhan. Konti lang din yung tinda, ganun. Kumbaga limited lang yung source namin doon. And ayun, wala daw akong inabot kahit 5 duling. After that, mayroong matanda na nandito. Basta nandito, ay totoo, ayan o, kita niyo yung matanda. Nasa kauna-unahan yan. Simula pa lang, lumalapit na siya sa akin. And alam niyo naman guys, every time na may event ako, humahanap ako ng parang pinakang mukhang nangangailangan. Yun yung binibigyan ko ng 50,000, ganyan, mga 10,000, 20,000. So, ito nga, na-upload. Tapos, yun nga, wala daw nakuha niya 5 duling. Ang sa akin lang, di ba, dapat mas priority natin yung taong bayan kaysa sa sarili natin. Lalo na kung tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya doon kami nasaktan. Kasi okay, sanay kami sa basher. Siyempre, ang tagal na namin sa social media. Pero yung ang mambabash namin is yung nakakasakop sa mismong pinagawa namin ng charity na which is napakarami nga kasing tao talaga. Di ba parang ang sakit yung parang staff ka ng gobyerno tapos ikaw pa yung mangbabash sa amin. Na dapat nga kayo yung tumutulong, di ba? Kami wala naman kami sa pwesto pero tumutulong kami sa mga tao. Na doon ako nasaktan na parang mas nag-expect na dapat ba unahin ko siya kumpara doon sa mga tao na walang trabaho, walang kapasidad, ganun. Na nangangailangan ng tulong kasi siya naman nagtatrabaho siya doon sa munisipyo. And kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Pustiso, hindi nyo man lang hinawakan? Sa totoo lang, every time na meron akong event or what, parang katuwaan lang ba, Bring Me Pustiso, iaangat lang na ganun. And yung nag-angat, bibigyan ko ng 1,000, ganun naman yung lagi kong ginagawa, diba? Parang katuwaan, talagang ang sasaya kasi ng mga tao. Kita nyo naman siguro kung isa kayo sa nandito sa event na to, alam nyo kung gaano kasaya yung mga tao, diba? Ang dami nga rin nag-comment na, aba kami, nandyan kami, pero kahit wala kami natanggap, masaya kami na makita ang team Malakas. Ganun yung sinabi nila, mga ganun yung comment na natatanggap namin. Tapos ito, huwag nyo sabihin, malaki na paubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Unang-una, nag-post lang ako ng picture, nag-live ako, wala pong kinikita yun. Hindi po nakamonetize. And dito sa TikTok, hindi nga ako agad naka-upload. And kahit ngayon mag-post ako, may kinikita po ba sa TikTok? Di ba wala naman? Hindi ko alam iba kong kasama ha. Pero kami kasi hindi yun yung target namin. Ang motto nga ng Team Malakas anhin ang kasikatan kung wala ka namang natutulungan, which is true. And sa mga sinasabi ng mga tao na ba't kasi kailangan pang video pag tumutulong, kami po sa Team Malakas nanghihikayat kami ng kapwa namin vlogger na tumulong din sa kapwa. Kasi sila kumikita naman, milyon-milyon yung kinikita, pero bakit hindi tumulong sa kapwa, diba? So kami, yung kinikita namin nakakatiting. Kasi ako talaga, sahod ko nga sa YT, hindi ko pa rin nakukuha hanggang ngayon. Sa Manalamin pa. Ang tagal na nung Manalamin, guys, na music video ko, diba? Kasi tinatamad akong pumunta ng Western. Ako po ay CEO ng Rosmar Skin Essentials. And kumbaga yung kikitain ko sa social media, ay pinatutulong ko rin yan sa mga tao ni hindi ko nga nararamdaman na yun. Kasi hindi ko naman chinecheck kung kumikita ba ako or what, ganun. Eh, doon ako isa pa na sa nasaktan na parang pinapamukha kasi na kaya lang kami tumutulong kasi mas malaki yung kikitain namin. Nung unang araw, magkano yung nagastos ko? Una pa lang, papunta pa lang 500,000. Sa pamasahe pa lang yon. Tapos, binigay namin sa, ano ba yun, yung mga nasa Tag Resort na unang charity namin, magkano yun? Parang umabot din ng 20,000 to 30,000. Kasi pinamigay ko sa kalsada, ang alam ko nasa 20,000 din yun. Tapos, nung mismong doon na nga sa event, ang pinang-grocery ko yung bigas, sako-sako ng bigas, mga appliance, mga nirepack namin, nasa 30,000 ata yun, or 40. And hindi yun sa halaga eh. Ang kinasakit namin kasi after kami mag island tour nun, island hopping ba tawag doon, super pagod na pagod kami and gabi na namin nirepack yung mga anong yan para lang umabot kinabukasan. As in, gabi na as in, pagod-pagod kami talaga pero talaga nagrepack kami. Ganun kami, para alam yung bayanihan malala. Para lang matapos namin yung pamimigay sa mga tao, kami pa mismo na grocery, ganun. Kaya wala yung sa halaga, doon kami na doon sa parang effort namin na nabaliwala, na nahusgahan pa kami na mas malaki pa rin kikitain sa vlog, which is di ko nga nakukuha or what yung mga ganyan-ganyan, di ko naman priority yan. And ayun, sana namigay na lang kayo sa daan, natuwa pa ang mga tao kaysa sa ginawa nyo na pinaasa nyo, na ginawa nyo pang mga bata. Hindi ko alam kung ginawa bata dahil pinaglaro namin, pinagjambo hotdog namin, pinagsayaw, ganyan. Guys, ganun kami lagi sa event, pampasaya yun, pampa-energize, ganun. And kung matagal ko na kayong supporter, makikita nyo na ganun lagi yung ginagawa namin. And natutuwa talaga yung mga tao. Sayang-saya sila. And sa ganito karami kasing tao, hindi naman namin lahat talaga yung mabibigyan yan eh. Kung gobyerno ba, nabigyan ba lahat? Diba hindi naman? Ultimo presidente, kaya bang bigyan bawat tao? Diba hindi rin naman? Ang sa amin, no choice na kami, kaya maglaro na lang, katuwaan na lang ba? Tapos binigyan namin, diba, yung mga tig 1,000, tig ganyan.
And sa sinasabi mo na hindi na lang namigay sa daan, namigay po ako, 'di ba? Yung i-replay niyo yung part 1, part 2, part 3, makikita niyo dun. Mga matatanda, sabi pa, mga matatanda, sana na lang inuna nyo. Unang-una, sana ikaw na lang ang nag-program. Kasi alam mo yun, parang mas marunong ka pa sa amin na kami na ngayon namigay na wala naman kami nakuha na kahit anong tulong mula sa gobyerno or what, dahil sa galing bulsa namin lahat yan. Kumbaga, ang point ko lang is, inuna namin yung mga bata guys, bigyan. Kasi kawawa sila naiimpit na dun sa unahan. And kasi ang finale ko, kung kilala nyo ko, ang finale ko, namimili ako ng matatanda, nabibigyan ng 10,000, 20,000, 50,000, every event ko, 'di ba? Yung parang may mga, yung parang nararadar ko kasi kung sino yung super nangangailangan, ganun. Yun yung binibigyan ko. Tapos ito pa yung nakakapiko na part, hinahamon ko na nga ng suntukan si Rendon, naghubad, pangid talaga. Diba? Hindi ko alam kung pangit ba yung pangit na sinasabi niya or what. Sa akin lang ha, ang akala namin noong una, lalaki siya kasi ang lakas niya maghamon. Hinahamon ko na nga ng suntukan si Rendon. Alam niyo yung tama ba yan na salitain ng isang nagtatrabaho sa gobyerno, diba? Or sa munisipyo pala. Sabi niya, X kayo. Tapos mayroon pa siyang isang post na sinasabi nga na napagod daw siya kakajambo hotdog, wala man daw siya nakuha. Like, dapat ba unahin namin ikaw na nagtatrabaho ka sa munisipyo, may sahod ka araw-araw, meron ka mga benepisyo kumpara sa taong bayan na talaga nangangailangan na baka nga yung iba dito wala pang trabaho, di ba? Ayan, kaya guys, kung may magsasabi na bakit kami nasaktan, bakit ganun yung nangyari, na totoo lang, pasakay na kami ng speedboat noon. And talagang sabi ko, ay na, tara na. And si Kuya Rendon talaga sabi niya, wait lang, tara doon. Kasi nga syempre, alam niyo naman kung anong klaseng tao si Kuya Rendon, parang matikas na, yung parang hindi siya papayag na naaapi siya or what, ganun. So napagdesisyon na namin na pumunta sa munisipyo. Napagdesisyon na namin na pumunta doon kasi nga may nagsabi sa amin na yung nag-post daw nito taga-munisipyo nagtatrabaho. Sabi ko nga, sanay kami sa basher and kung ang mambabash ay taong bayan, walang problema. Na hindi taga-munisipyo kasi alam mo para sa bayan na nga yung ginawa namin. And ayun, ganun pa yung natanggap namin na bash. And lahat ng nagko-comment dyan, nire-replyan niya na masama pa yung sinasabi, ganun. And nung pagpunta namin ng munisipyo guys, eto ha, sa totoo lang, once in a blue moon lang ako mapikon kasi napaka-chill kong tao. As in, dati aminado ako nung mga high school ako, short-tempered person talaga ako. Pero nung college hanggang nag-business na ako, super kalmado ko talagang tao guys. Kaya alam niyo yun, nanginginig talaga ako nun. Nanginginig ako na yung luha ko nun guys parang shower to the right to the left, parang umaagos na ganun. And ito pa ang lilinawin ko lang guys. Hindi namin dinuro-duro si ate. Si Kuya Rendon, ewan ko, kasi alam niyo, kilala niyo naman siya bilang tao. Medyo, kumbaga, matikas, parang ganun. Kasi, ayun, basta. So, kami ni Kuya Marky, hindi namin dinuro si ate. Kasi ang pagduro ganito, ikaw, di ba ganun? Kami, gumagano lang ako, siya, gumagano lang ako kasi may tinuturo ako doon. Para bang, kasi ate, di ba nung, parang gumaganon-ganon kami ni Kuya Marky, yung parang hindi kami yung, hindi ko kapatid si Kuya Marky ha, tropa ko lang yan. So, gumaganyan kami, pero hindi kami anduro. Ikaw, sinasabi ko na sa'yo, ganun anduro guys, di ba? So, sabi ko nga, paano ko i-explain yung sinasabi ko kung hindi ako gaganon-ganon? Ang nangyari kasi parang dumuduro daw ako. Sabi ni Kuya Marky nga, nag-joke siya, alam nga naman daw ngumuso kami. Hindi medyo natawa ako, sabi niya, ikaw. Diba? Nagkasi yung point ko, guys. Hindi kami, kasi never ako nang duro-duro din ng tao. And kahit nga staff ko, never kong namura yung mga staff ko, or nasigawan, or and yung ayan, so yun lang yung medyo and ayun, may post si Mayor na parang ang nagsusorry sa nangyari doon sa team namin, ganun, sa nangyari daw, kasi nga yung staff nga daw ganyan. And ngayon nakakalungkot lang kasi parang inedit ata or what, parang binura. Pero may screenshot din ako nung parang mismong unang post. Ang sa akin lang, kasi example ha, meron akong business, di ba? Meron tayong mga business. Example, meron akong staff na pasaway na may nagreklamong customer. Parang syempre, titingnan ko kung alin yung nasa tama at mali. Kung talagang may ginawang mali yung staff ko, pagagalitan ko talaga siya and pagsasabihan. Kung malala, pwede pang to the point na kailangan siyang alisin, ipapaintindi ko sa kanya na mali yung ginawa niya, ganun.
Pero ang nangyari kasi, ang naramdaman namin ngayon ng Team Malakas nga, parang kami yung sobrang mali, porket dayo lang daw kami dun, and yun daw yung taga dun. Ganun yung medyo nararamdaman namin ngayon. Kumbaga bisita kami dun di ba pag sa bahay may bisita, dapat ba parang ganun yung mangyayari? For example, katulad yung pinost kami ganyan, pag ba may bisita, dapat ba parang hindi i-welcome ng maayos or ganito di ba nagets yung point ko? Kasi kami pag may bisita kami, talagang wini-welcome namin sila ng maayos. Ulitin ko, mabait ang mga taga-Coron, mabait, masasarap ang pagkain, maganda ang mga tanawin. Sa isa lang talaga kami nasaktan. And ayun guys, dito nga nagsimula ang lahat. Nung nag-post nga yung taga City Hall. Ito, ayan, Dear Rosmar at Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa vlog nyo at sokme. Dismayado dahil naghintay sila ng 1 oras at gutom at lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo, tas wala kayong inabot kahit 5 dulin. Normally dito sa Manila guys or what, hindi po nag-expect ang mga staff na kailangan abutan. Minsan nga ayaw pa nilang tumanggap kasi pinagbabawalan silang tumanggap ng mga lagay-lagay. Di ba gano'n naman talaga kahit sa SSS Pag-ibig PhilHealth, kahit na nakalagay pa nga doon no gift policy, mga ganun. Tapos may isa pa kasi siyang post na stress na daw siya kaka-jumbo hotdog kasi nagpa-games kami ng jumbo hotdog, wala man na daw siya nakuha. Ulitin ko, yung nag-post nito is staff po ng munisipyo. Diba dapat priority natin yung taong bayan kumpara sa atin na may trabaho naman, may source of income, unlike sa iba dyan, sa mga naiba sa nandito na wala, diba? Tapos dito nga guys, tingnan nyo nakalagay, hinahamon ko na suntukan si Rendon. Naghubad pangid talaga. Alam mo yung parang, hindi ka naman inaano ni Kuya Rendon. Si Kuya Rendon, alam nyo naman lahat, patola, kumbaga siga or what. Ganun ko siya nakilala nung una. Pero nung na-meet ko siya ng personal, sa personal, mabait siya talagang tao. And sinabihan na rin talaga namin siya na, kuya, magbago ka na, ito bubutayin ng team, more on charity, mga ganyan. And wag na ako siyang ganun content like before. Ayan, hanggang sa okay na talaga, as in, puro na lang kami pagtulong, ganun na lang yung focus namin, tawanan kami, tawanan, ganun. Pero tingnan nyo kasi yung post, hinahamon kung nga nasuntukan si Rendon, naghubad pangid talaga. Nung una kasi akala ni Kuya Rendon, nung sumugod kami dun sa parang City Hall ata tawag dun, munisipyo, ayan, akala niya lalaki yung nag-post kasi nga hinahamon siya ng suntukan. Ang sa akin lang, sino ba yung parang nasa katinoan na maghahamon ng suntukan tapos nasa City Hall ka pa nagtatrabaho, diba? So, nung pagpunta namin doon, ito na, sa City Hall na kami, hinanap namin kung sino yung nag-post nito, and lumapit siya, pangisi-ngisi siya, yung parang, tingnan nyo na lang yung video, guys. Tapos nakaganon pa siya, yung parang naka-cross yung kamay, nakaganyan, tikabila, nakahawak kasi ako sa cellphone. Sabi niya, tapos sabi pa namin, ate, tingnan mo, pinost mo kami, tapos sinisiraan mo kami ganyan. Sabi ko, magpo-file kami ng kaso, kami kakong lahat na nandyan. Sabi sa amin, sige lang, bahala kayo. Alam niyo, parang gumaganon-ganon siya, guys. Nung una, hindi pa kami medyo, kumbaga kalmado pa, although medyo nasaktan talaga kami kasi yung pagod puyat effort namin, parang nabaliwala, nahusgahan pa kami. Nung sinabi ko pa nga doon, naaalala ko, ewan ko lang kung nakuha na ng video, sabi ko, alam mo ate, ang laki-laki ng katawan ni Kuya Rendon, hinahamon mo ng suntukan, paano kung bigla kang yan? Parang ginanon ko siya, alam mo sabi niya sa akin, parang okay lang, yung parang gumaganon siya, kaya lalo kaming na-trigger. Kasi alam nyo guys, kung kunyari nag-post ng ganyan, tapos pagdating namin hinanap namin siya, tapos sabi, ma'am, pasensya na po na lang po kasi naparant lang ako dahil nga nagpila ako doon, di ako nakatanggap. Alam mo yung ganun sana, namin yun, kumbaga maiintindihan na agad namin, kaso nga nangyari, nakaganyan pa nga siya, tapos ngisi-ngisi siya. Tingnan, makikita nyo naman sa video, di ba? Check nyo rin kasi yung side. Hindi yung puro kayo. Alam ko, ang dami naming supporters pa rin na nagtatanggol sa amin. Pero may mga nagbabash, ganun. So alam nyo naman ako, sanay na ako sa pangbabash. And hanggat alam ko naman na nasa tama naman ako, hindi naman ako para magpa-apekto. Ayun, nalulungkot nga lang ako sa nangyayari. Kasi parang alam mo, kakasimula pa lang ng advocacy ng Team Malakas. Tapos parang hinuhusgahan na agad. And ang dami pa namin plano hanggang mag-December, ang dami namin plano para sa mga tao. Pupunta kami sa iba-ibang lugar para matulungan. Ito lang talaga medyo pumalpa kami kasi super dami talagang tao na hindi namin in-expect. Tapos ito sinabihan pang pangit ata. Pangit, ganun. So ayun nga, medyo siga talaga si ate nung nandun kami. Nung pumunta na yung OIC na mayor, dun kami sa office na talaga ni mayor. Hindi kasi office ni mayor yung pinag-anuhan namin. Parang pinapasok lang kami sa isang kwarto. Tapos may isang kwarto pa dun. Yun yung pinakang office. Doon, umiiyak talaga ako, as in parang shower. Kasi guys, alam niyo naman siguro na 4 months pa lang, kaaanak ko pa lang. Siguro parang naging emotional lang din talaga ako. Kasi nga parang siguro postpartum, ganyan. And super ako nasaktan. Kasi nga, pasakay na kami ng speedboat nun, galang-gala na. Last day na pauwi na kami sa kinabukasan, umagang-umaga.
kumbaga last gala na namin yun as Team Malakas doon. Tapos doon pa napunta sa iyakan, doon sa City Hall. Kaya ako parang naging super emotional talaga. Parang hindi ko dinuro si ate kasi ang duro, ganito sana. Ikaw, ganun ang duro. Ako talaga, parang, di ba, yung ano doon, yung parang nag-explain kasi ako. And ganun talaga, kita niyo naman kahit sa TikTok, di ba, yung ano, ganun ako ng ganun. Ngayon si Kuya Mark, hindi rin po siya nang duduro. Sabi nga ni Kuya Mark, paano ba dapat ngungusuin? Parang, yun. Di ba parang, di ba ganun, tuturo ka naman talaga. Pero, ang duro ganun. So ako, first time ko na magganon kasi nga talagang sa totoo, first time ko na magtaas ng boses or umiiyak habang medyo loud yung voice kasi sobra talaga kami nasaktan. Alam niyo kung gaano ako ka-chill, tawa lang ako ng tawa, diba? Saka hindi naman kami magkakaganon kung walang ganito, kung walang nag-post ng ganyan. Eh maintindihan nga namin kung taong bayan kaso nga staff pa sa munisipyo diba? Doon kami nasaktan na parang, tumulong na nga kami na yung obligasyon nyo nga dapat, parang gumawa nga kami ng good deeds dun sa lugar nyo. Di ba dapat mas maging masaya kayo para sa tao na nasasakupan nyo na hindi yung kayo pa yung makikipag-agawan dun, ganun. And dun sa video namin, sinabi namin na hindi namin dinadamay ang buong corona, yung mismong ito lang, gumanon si Kuya Marky. Hindi namin kasi dinadamay. Yung pag-post ko na never again, Coron Palawan, oo, mali ko yun. Aminado ako. Pero hindi yun yung ibig ko sabihin na never again na lahat ng tao dun masama. Kasi tulad nga ng sinabi ko, ang sasarap ng pagkain, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng tubig, ang linis ng tubig. Ayun, tas todo prinomote talaga namin. At to the point na wala kami siningil kahit piso. As in, bukal sa puso yung pagpo-promote. Kasi nga, meron nga isang nagsabi din sa amin nung nandun kami na medyo bagsak daw ang ano ngayon ng Coron, turismo. Hindi ko alam kasi parang may nangyari daw ata or what. Parang nagsimula daw nung pandemic, parang ganun. Kaya humingi sa amin ng tulong na parang i-promote nga daw, which is normally naman 'di ba pag influencer ka, pag nag-promote ka, may bayad talaga or may single talaga. Pero kami guys, never kami naningil kahit 5. And sa nagsasabi na sikat na ang Coron bago pa kami makilala sa mundo, ang sa akin lang, sana ma-appreciate yun din naman yung ginawa naming effort, 'di ba? Yung pagpo-promote, paggaganyan kasi alam nyo ba guys, eto ha, Opex man. Cross my heart. May nagsabi sa amin na natutuwa pa nga daw yung taga-munisipyo. Ayoko na lang mabanggit kung sino or what. At mga taga-Coron. Kasi napag-usapan daw ulit yung Coron. Kaya parang ano yung mga tao ma-curious and magpupuntahan na naman daw doon. And nakita niyo naman, Coron Palawan popular now. Puro ganun yung mga lumalabas kahapon. Kaya talk of the town talaga. Kaya parang mas natuwa pa sila na ganun daw. Na parang pinag-uusapan na naman daw. Hindi naman nga lahat ng taga-Coron ganun Kumbaga sa isang tao lang talaga kami sumablay. And alam nyo guys, nung una talaga nag-usap-usap kami kahit nung pag-alis na namin sa van kasi pagsakay na namin ng speedboat kasi ang usapan wag nga buburahin yung post. And nagpirma si ate kasi pinapirma siya nung OIC ata doon na willing ba siya mag-public apology. Sabi niya, opo, willing po ako. Willing po ako. Sabi, sure ka, willing ka. O, pipirma ka ng ganito. May pinapirmahan sa kanya na willing nga siya mag-public apology. And nag-a-allow siya na i-post, i-share namin yung parang live niya ata or yung video. Parang ganyan, nagpirma siya doon. Ganon. So, yun, ina-allow niya. And, ayun. Pero, anong nangyari? Pag alis namin doon, nag-off comment siya. Kasi kaya sabi ko lang, nire-request ko na, ate, wag mong burahin yung post mo. Kasi alam mo yun, parang ayun, tas inalis niya pala yung post niya. Binalik niya lang ulit. Parang in-only me niya. So, ang usapan namin is wag nang aalisin. Kasi gusto ko lang sana na ma-experience niya kung ano yung feeling ng husgahan ka. 'Di ba? Ang nangyari kasi puro bash sa kanya. Hinusgahan siya ng mga tao dahil nga sa post niyang ito. Yung lang sa akin ba yung parang maramdaman niya. 'Di ba yun yung gusto ko laging ipaano na, do not do unto others what you don't want others do unto you. So, kung ayaw mo ma-bash ka, wag ka rin mang-bash. At kilala niyo naman ako, never ako guys na papatol na hindi ako sinimulan, 'di ba? And guys, ayun nga, 4 months pa lang ako nanganak, super emotional, yung luha ko nung kala mo gripo, sabay pa tumulong. Yung parang, alam mo yung parang super naiyak na ako kasi nga nandun kami para magbakasyon, tas tumulong ka na at lahat-lahat na pagod kayo, na puyat ka na, ganun pa yung nangyari. And ang dami nag-comment na kahit wala sila natanggap, napasaya namin sila, masaya na raw sila na nakita nila ang Team Malakas. Ayun nga, yun, nag-enjoy kami sa Coron, super ganda, lang talaga. And ayun, kung meron man mga nasaktan, ako personally nagsusorry ako sa mga nasaktan. And ayun, sa totoo lang guys, hanggang sa pag-uwi namin, yung iba namin kasamahan gusto talaga mag-file ng kaso against kay ate. Pero alam mo yun, parang sa amin hindi na. Parang pag-usapan namin na wag na ngayain kasi parang pag kinasuhan natin yan dito, babiyahe pa siya from Palawan, pupunta pa dito sa area na to. Kasi cyber yan kasi kumbaga yung pagpo-post niya ng may mukha ko nakaharap ng ngiting-ngiting ganyan. Talagang naka-public, ang dami nang nag-share, ganyan. So ako, okay, dead ma, forgiven.
And ayun, kay ate, humingi rin ako ng pasensya kasi nadala na rin talaga ako ng emosyon. Kasi hindi man ako magkakaganon kung di ako nakabasa ng ganito. Super nasaktan din talaga ako sa totoo lang. And ayun, and behalf din sa Team Malakas, ayun, sa lahat ng tao na naapektuhan, ako na lang yung hihingi ng tawad sa inyo. Pero gusto ko lang malaman nyo na hindi porket sikat kami o may follower, hindi na kami nasasaktan. At wala